yung anak ko po is diagnosed as Cri-du-Chat syndrome with severe asthma. Sino po dito yung nakaka-relate sa Cri-du-Chat syndrome or narinig na before? Wala po? Opo. Kasi po sa Pilipinas, ang anak ko po yata yung first diagnosed as Cri-du-Chat syndrome sa PGH way back 2007. That time po, hindi pa ganun ka yung technology natin, tama po. So after mga 2 months pa, na pagkapanganak ng baby ko, dun pa lang namin nalaman kung ano yung totoong sakit niya. Nung pinanganak po yung anak ko sa province po, sa Nueva Ecija, pagkapanganak po niya, dahil CS po ako, hindi ko siya nakita for 3 days kasi dinala siya sa ibang hospital. Diba? Ang sakit po noon. Sino yung nanay dito? Nanganak na. Diba? Yung hindi mo makikita yung anak mo. Diba? Tapos CS po ako, wala akong magawa. Pero pinilit ko po na kinabukasan tumayo talaga kasi gusto ko makita yung anak ko. Diba? Siyempre nanganak ako, hindi ko nakikita yung anak ko. So parang pinipilit ko yung mga doktor na ilabas nyo na ako sa hospital. Tingnan ko yung anak ko kasi ang layo niya. 'Di ba? Parang 1 oras pa po yung biyahe para makita ko yung anak ko. So, ang anak ko po kaya nilipat ng ibang hospital kasi hindi siya makahinga sa sarili niya. Opo, hindi nila alam kung bakit. 'Di ba? Kasi nga yung technology natin po noon is hindi pa ganoon kaganda. 'Di ba? So, 15 days po siya sa incubator nang wala po kaming nakuha, nasagot doon sa mga tanong bakit. Diba? So nilipat po namin siya dito sa Manila. Palipat-lipat po kami hanggang sa makarating po kami ng PGH. Marami po kaming dinaanan dito sa Manila na mga hospital na ang sabi po nila hindi mabubuhay yung baby ko. Opo, ang sabi po nila, di siya tatagal. Diba? Pinapipirma na po kami para daw bunutin yung oxygen. Sa isip ko naman, kung mawawala po yung baby ko, kahit di bunutin yun, mawawala siya. Tama po? Bilang nanay, hindi mo kakayanin yung makikita mo na lang nawawala yung anak mo. Tama po? Nilaban ko po yung anak ko, ultimo po yung lahat. Kung ano po yung meron kami, nag-iba po talaga lahat. Ultimo po, gasol, kalan. Opo, lahat. Sabi ko nga, kung pwede lang, isanda, pati kalulok, sasanda ko para mabuhay lang yung anak ko. Kasi first baby po talaga. And 27 years old na po ako ng anak. So pinagandaan ko naman siya. Diba? Kaya lang nga po, hindi rin po masagot ng doktor ko kasi pumili pa po ako ng pinakamagaling na doktor that time kasi may pera pa po ako. Diba? May private doctor naman ako. Kaya lang, hindi din nila nasagot bakit po nagkaganyan yung baby ko. Kompleto naman ng vitamins. Kompleto naman ng check-up, di ba? Nung nasa PGH na po kami, natubo po yung anak ko. Ano yun po yung natubo? Na-ventilator. Hindi ko nga po ma-imagine paano po naipasok yung tubo sa liit po ng baby ko. Siyempre wala pa po siyang 1 buwan, di ba? And dasal lang po talagang ginawa ko noon para maipasok yung kasi yun lang po yung way para mabuhay siya. Di ba? Nung kinakausap po kami ng mga doctors doon, ang sabi, pag hindi na ipasok yun, bubutasan. Ayoko nga pong pabutasan sa leg yung anak ko kasi lifetime daw po yun. Di ba? So, through prayers po talaga napakabuti ni Lord na ipasok yung, yung tubo. In 2 weeks po siya, nakatubo. Ang sabi sa akin ng doktor, kinausap ulit po kami, hanggang 2 weeks lang daw po yun. Pag hindi po nakahinga yung anak ko, no choice, bubutasan po talaga. Yun po yung ayoko talaga. So nagpe-pray pa rin po ako, nananalig ako kay Lord kung ibibigay niya. Sabi ko kahit hindi siya normal, binalaan na po kami na hindi magiging normal yung baby ko. Kaya lang hindi pa po nila alam kung ano yung case niya. Sabi ko kahit ano pa po yung anak ko, basta mabuhay po, Lord. Napakabuti ni Lord na buhay po siya. Kaya lang, paglabas po namin ng hospital, akala ko tapos na, Hindi, mas matindi pa po yung naging struggle po namin for 11 years. Mula paglabas 2007 hanggang before 2019. Diba? Kasi po, severe asthma, halos monthly nasa doktor po kami. And sa takot ko po na every month, umiinom ng antibiotic yung anak ko, baka masira na po yung kidney niya. Nagpe-pray ulit ako kay Lord. Sabi ko, Lord, binigay mo sa akin yung anak ko. Bigyan nyo naman po ng kagalingan yung asthma niya. Kahit na po hindi siya maging normal, okay lang. Kahit di po siya nakakalakad, okay lang.
During that time po, hindi po siya nakakalakad. Kung nakita niyo po, malaki na po siya dito, hinahawakan ko pa. Hindi po nakakalakad yung baby ko. And napakabuti ni Lord, pinakita sa akin si Ifern, si Ferndy. So, nung una po, ang bala ko lang po, pagalingin yung asthma. Kaya ko po siya pinainom ng Ifern. Pero more than po yung binigay ni Lord kasi nakalakad po yung anak ko dito. Ayan. Opo. So, blessing po talaga, super miracle po yung tawag ko dyan sa mga Ifern products kasi yung anak ko po na 11 years na hindi nakakalakad, nakalakad po siya sa Ifern products, di ba? Pinapalakpakan po yan. Yes po. And yung ating pong Ferndy sa pagpapaliwanag po kanina ni Upline Emerly, ayun po. So, nagpapasalamat po talaga ako kay Lord kasi nung pinasok ko po si Ifern, ang bala ko lang po talaga pagalingin yung anak ko, gawin lang po siyang maintenance niya, vitamins, tama? Pero more than po yung binigay, nakita niyo po yung mga achievements na sinabi ko po kanina. So, napakalaki po ng binigay na blessings ni Ifern sa akin. Kasi hindi lang po yung health ng anak ko ang binago, kundi pati po yung buhay namin. For 11 years po, hindi po kami nakapagtrabaho mag-asawa. Kasi nga po, nakatutok po kami sa anak ko dahil ang sabi ng doktor, hindi po siya mabubuhay ng matagal. Kung kayo po yung nanay, syempre po, ang iisipin nyo na lang is magkaroon ng time para sa anak. Tama po? Yun na lang po, namatay na po talaga yung mga pangarap ko. Ang iniisip ko na lang is pahabain or makasama yung anak ko habang buhay siya. Ganun na po namatay yung pangarap ko. Diba? So nakita niyo po yung mga achievements, akala ko pa okay na. Diba? Sabi ko, binigay na ni Lord yung sagot, gumaling na po yung hika ng anak ko, nakalakad pa, tapos binigyan pa kami ng magandang negosyo ni Ifern. Ano pa po ba yung hihilingin ko? Diba? Kaya lang, sobrang laba ko ni Lord, sobrang lakas ang tingin niya sa akin. Yung second baby ko po, diagnosed as autism naman. Di ba? Yung first baby ko, no, akala ko okay na. Kaya lang nung 2022 na-diagnose nga po autism yung second baby ko. 9 years po yung pagitan nila, kaya nga po nag-anak ako. Ang iniisip ko pagka halimbawa tumanda kami, may titingin po sa kuya. Di ba? Kaya lang, binigay ni Lord pagsubok ulit. Di ba? Sabi ko, Lord, ano ba naman yung tingin niyo sa akin? Di ba? Akala niya yata ni Lord, superwoman ako, sabi ko. Pero that time po talaga, doon ako bumagsak. 2022, hindi ko alam kung paano ko masusurvive. Kasi paano yun, dalawa yung ano ko na alagain. Yung isa nga lang po, sobrang hirap na. What more kung dalawa pa sila. So dalawa na sila na iniisip ko na, paano pag nawala kami? Tama po. Ang dami ko pong kinausap ng mga tao, kahit mga pastor, 'di ba, mga religious person, para lang po oo, parang ipakita nila sa akin ano pa ba yung maganda sa buhay. 'Di ba? Nakalimutan ko po pansamantala si Ifern. Kasi nakatutok ako dun sa anong mangyayari sa anak ko. Ano yung future na meron sila. Tama po. So, sobrang na-depress po ako. Duman po ako ng anxiety, depression, lahat na yata. Nagka-vertigo ako. 3 months po akong ayaw lumabas. Kasi parang wala na. Ulit, binuhay po ulit ni Ifern yung pangarap ko na magkaroon ng magandang buhay noong 2019. Kaya lang 2022, bumagsak po ulit ako kasi hindi ko po alam paano na ulit mangarap. Diba? Even family ko po, hindi ko sila kinakausap kasi wala akong gustong makausap na parang ayoko marinig yung sasabihin nila. Diba? Kaya lang, nung nagising po ako, meron po ako nakausap na tao, sabi niya sa akin, bakit ka natatakot? Sabi niya, bakit ka natatakot? Binigay ni Lord sa'yo yan, ibig sabihin may purpose. Yes po. Doon po ako bumalik ulit sa Ifern. Sabi ko, may Ifern naman pala. Ba't nakalimutan ko na nasa Ifern ako?
'Di ba? Kung wala po siguro si iFern, baka nakita niyo na po ako sa labas. Baka pag ganun na lang po ako doon. Tama po, kasi ang maganda po sa produkto ng iFern, even depression, anxiety, kaya niya. Nakakapagpakalma po talaga siya. So massive po, no? Hindi po ako nagpa-doktor. Takot ako sa doktor. Hindi po ako nagpa-check up. Kahit alam ko po, vertigo ako kasi yung mga sintomas na ng mga nakakausap ko, ganun po yung nararamdaman ko, kaya nang natatakot ako. Massive lang po ng Power Trio na wala po yung vertigo. Nag-normal po yung BP ko kasi taas-baba na po yung BP ko. Yung pagtulog ko, no, dati hindi na ako makatulog, kakaisip. Even po yung kaming mag-asawa, nag-aaway na po kasi yung mister ko parang sinisisi niya na si Lord. Nawawalan siya ng faith. So doon ako nanghihina kasi parang sabi niya, ganun na nga yung panganay natin, tapos bibigyan pa niya tayo ng ganito. Ano bang gusto ni Lord? Sabi ko, wag mong questionin si Lord. Sabi ko, baka meron siyang gustong ipagawa sa atin, kaya meron ganyan. So pinilit ko po na makita yung positive sa nangyayari sa buhay ko. Di ba? So yung iba po sa atin, bakit ko po ito kinukwento? Hindi po para paiyakin kayo, ha. Kinukwento ko po ito para mas maintindihan po natin na minsan sa buhay po natin, nakala natin napakabigat na po ng pinagdadaanan natin. Tama? Yung iba nga, nag-break lang sila ng boyfriend nila. Iyak-iyak na. Tama po. Meron pa po ang tao na mas higit na may pinagdadaanan, kaya lang pinipilit po nilang makita yung positive sa buhay. Katulad ko po nung naisip ko po na nasa iFair naman ako, pwede naman po pala, no, na i-ready yung future ng mga anak ko. Kasi kung nakita nyo po, na ipapamana, tama po, na ipapamana yung negosyo natin. Ang maganda po, kahit po mga bata yung anak ko, kumikita po sila. Mas mabilis yung pagtupad namin ng pangarap. Tama po, yung anak ko po, ayan, kung nare-recognize po siya, no, lumalaki po yung income niya. So every month may check po yung baby ko. Yung pong, yes, pinapalakpakan po yan. Kahit di po niya alam, no, paano gawin si iFern, pero may income pa rin. Diba? Eh nakala ko nga, yun na yung worst. Yun na po yung worst, no? So, last year naman po, akala ko okay na naman. Last year na naman po, no? Diagnose na naman po yung anak ko. Nagkaroon po siya ng epilepsy. Opo, yung bunso ko. Akala ko sinasaniban kung ano-ano mga albularyo yung pinuntahan ko. Diba? Kaya lang, nung naisip ko, ipatingin po siya, no, sa neuro, diagnosed as epilepsy po siya. Kaya lang, sabi ng doktor, bakit ang layo ng interval? 6 months po kasing interval. Last year, parang 2 times lang siya. Tapos ngayon, minsan lang last March. Tapos ngayon, hindi na po siya nag-seizure ulit. Sabi ko, nakatulong siguro yung mga Power Trio. Ay hindi po siya ganun yung, sabi po kasi ng doktor niya, kung epilepsy talaga yan, everyday o kaya sa isang araw, madalas, ganun po. Yung sa anak ko po, parang opo, pagka nati-trigger. So, ganun po, naisip ko, yung Power Trio ang galing. 'Di ba? Ang maganda po, dahil nga nag-i-income yung anak ko, yung maintenance po niya ngayon, siya na yung bumibili, hindi ko na pinoproblema. 'Di ba? Pinapalakpakan po yan kasi sobrang ganda ng sistema po ni iFern. 'Di ba? And gusto ko pong ipakita to, yung before and after ko. Kasi baka